Noong ako'y 12 anyos pa lang, nagsisimula palang pagkatiwalaan ako ng nanay kong maiwan sa bahay mag-isa. Kaya tiyak, 12 ako noong gabing yun. Nakatira kami sa isang tahimik at karaniwang ligtas na maliit na bayan, kalmadong mga kalsada, maluluwag na bakuran, palakaibigang mga kapitbahay, at isang kaakit-akit na village na may mga tindahan at kainan. Hindi ito ang klase ng lugar na kailangang lumingon sa likod habang naglalakad ka sa gabi. Ligtas ang pakiramdam, kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit pinayagan na akong maiwan ng mag-isa sa bahay. Hanggang ngayon, doon pa rin ako nakatira sa parehong bahay kasama ang mga magulang ko. Gabi ng weekend yun. Umalis ang mga magulang ko at iniwan akong mag-isa. Dati, kapag umaalis sila, pinapabantayan kami ng lola at lolo ko. Pero wala ang ate ko noon, at dahil sa tingin nila ay kaya ko na ang sarili ko, pinagkatiwalaan na nila akong maiwan mag-isa. Maagang nagkaanak ang mga magulang ko, kaya medyo mas aktibo sila kumpara sa ibang magulang. Mahilig silang mag-travel o lumabas tuwing weekend kasama ang mga kaibigan. Binigyan nila ako ng pera para makabili ng pizza. Ideal na gabi yun para sa isang batang 12, bahay na solo, video games magdamag, at pizza sa hapunan. Adik na adik ako noon sa mga James Bond games sa PS2. Laro ako ng Nightfire, pangatlong ulit ko na yata yon. Pagkatapos kong matapos ulit ang game, naisipan kong umorder ng pizza. May paborito kaming pizza place noon na malapit lang sa amin, ang Gianni's. Matagal na itong sarado ngayon, pero noon, paborito namin yun. Nag-order ako ng regular na pizza. Sa edad kong 12, kaya kong ubusin ang 3 slice. Sinabihan ako ni mama na i-wrap ang tira sa aluminum foil at ilagay sa ref. Habang hinihintay ang pizza, nagpalit ako ng CD para sa panibagong laro. Pagkatunog ng doorbell, dali-dali akong bumababitbit ang $20 na iniwan ng magulang ko. Sinabi ni mama na mag-tip ako ng $4. Malapit lang naman ang pizzeria, mga 3 kanto lang, kaya okay na yon. Yung nag-deliver ng pizza ay isang lalaking nasa 30 na, medyo mukhang gaskasen. Mahaba at maduming balbas, may suot na itim na trucker cap, at may salamin. Binigay ko ang $20 at sinabi kung magkano ang sukli. Habang inaabot niya ang box at binibilang ang sukli, tumingin siya sa akin, tapos tumingin sa loob ng bahay at biglang nagtanong. Mag-isa ka lang ba dito? Alam kong weird at creepy yun. Tinuruan ako ng mga magulang ko na mag-ingat sa mga estranghero. Ang nasabi ko lang ay, papauwi na sila mama. Tingin ko ngayon, tanga yun na sagot. Dapat sinabi ko na may kasama ako. Pero halata kasi, walang sasakyan sa driveway at batang katulad ko lang ang tumanggap ng pizza. Pagkaabot niya ng sukli, isinara ko agad ang pinto. Kumain ako sa kusina, mga 3 slice. Tapos, nirap ko ang tirat nilagay sa ref. Balik ako sa taas para maglaro ng Agent Under Fire, isa pang James Bond game. Hindi kasing ganda ng Nightfire, pero okay pa rin. Lumipas ang mga oras, at bandang 11:00 ng gabi, tumunog uli ang doorbell. Akala ko sila mama na. Dali-dali akong bumaba, sinabi ko, Mama, Papa, pero hindi boses nila ang sumagot. Isang hindi pamilyar na boses ang nagsabi. Pwedeng makigamit ng telepono. Kailangan ko ng tulong. Tinanong ko, sino ka? Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan lang daw niyang makigamit ng telepono. Hindi ako sumilip sa bintana. Sa totoo lang, natakot ako. Tumakbo ako paakyat. Alam kong masamang idea kung pagbubuksan ko siya. Habang paakyat ako ng hagdan, nakatapat ng pintuan, bigla kong narinig na bumangga siya sa pinto. Sabi niya, sandali lang, please, kailangan ko ng tulong. Ibig sabihin, nakita niya akong paakyat. Nakasilip siya sa salamin sa taas ng pinto. Lumingon ako, at kahit madilim sa porch, kita ko ang anino ng ulo niya. Hindi ko man makita ang mata niya, alam kong nakatitig siya. Tumakbo ako papuntang kwarto nila mama at papa, doon lang kasi ang landline. Tinawagan ko agad si mama. Hindi ko kabisado ang number ni papa noon. Nasagot ni mama, halatang nakainom ng konti, pero nang sabihin kong may tao sa labas, bigla ang pag-aalala sa tono niya. Tinanong niya kung kinausap ko ba yung lalaki. Umamin ako, oo. Tinanong ko kung sino siya. Lalo siyang kinabahan. Tinanong niya kung may posibilidad na may nakakaalam na ako lang mag-isa sa bahay.
Agad kong naisip ang delivery guy. Sinabi ko sa kanya na tinanong ako kung ako lang daw ba ang nasa bahay. Habang nagsasalita ako kay mama, muling tumunog ang doorbell, 2 beses. Halos matulala ako sa kaba. Ayaw umalis ng lalaki. Sinabi ni mama, "Diyan ka lang. I-lock mo ang pinto." Tatawag kami ng pulis. Hawak-hawak ko pa rin ang cellphone habang sila papa naman ay tumawag sa pulis gamit ang phone niya. Lumabas pa sila ng restaurant para mas makatawag. Gabi ng tag-init yun. Bukas ang mga bintana. Dinig ko mula sa kwarto nila ang pagbukas ng gate papunta sa likod ng bahay. Mahinahon ang tunog nito. Sinabi ko agad kay mama. Paano kung pumasok siya sa bintana ng den? Sinabihan niya akong huwag na lang magsalita at maghintay sa pulis. Habang nag-uusap kami, may narinig akong mga yabag. Sa loob na ng bahay. May tao sa loob. Bamulong ako kay mama. Napasigaw siya sa kabilang linya, marahil sa pulis. Nasa loob na siya ng bahay. Bilasan ninyo. Sinabi ni mama na magtago ako sa ilalim ng kama. Para sa isang 12 anyos, para yung bangungot. Ang tanging hadlang sa pagitan ko at ng lalaki ay isang mumurahing lock sa pintuan. Narinig kong umaakyat siya sa hagdan. Bumaba sandali, marahil sinilip ang mga kwarto namin ni ate. Narinig ko siyang lumapit sa pintuan. Sinubukang buksan, pero nakalock. Paulit-ulit niyang tinangka. Tapos may mahinang pagkatok. Wala siyang sinabi. Tapos, bumalik siya sa hallway. Bumaba ng hagdan. Nawala na lang ang mga yabag. Halos mapaiyak ako sa sobrang takot. Narinig ko si mama. Andyan na ang pulis. Pero huwag ka pa ring gagalaw. Akala ko sisirain nila ang pinto. Pero maya-maya lang, may malalakas na yabag. Pangalan ko, Polis. Lumabas ka, ligtas ka na. 2 pulis ang nasa taas. 2 pa sa baba. Hindi nila kailangang sirain ang pinto dahil bukas ang sliding door sa likod. At ang bintana sa likod, nakabukas din. Doon siya pumasok. Sinabi ko ang lahat sa mga pulis, pati ang hinala ko sa delivery guy. Nakikinig sa telepono sina mama at papa habang pauwi. Kinabukasan, dinala nila ako sa Guianese para ituro ang delivery guy. Wala siya roon. Tinanong ng mga magulang ko ang manager kung sino ang tumutugma sa description ko. Sabi niya, si Phil daw yun. Pero wala raw siyang ginagawang masama. Pinapaalis kami agad ng manager. Nagkaroon ng maliit na eksena sina mama at papa doon. Sabi nila, hindi na kami bibili ulit doon. Naghintay kami sa parking lot ng halos 1 oras. Hindi siya bumalik. Ang hinala namin, tinawagan siya ng manager at sinabing huwag nang bumalik. Nakipag-ugnayan sina mama sa ilang abogado, pero walang tumanggap sa kaso. Wala raw sapat na ebidensya. Kaya wala kaming nagawa. Hindi na rin kami bumalik sa pizzeria. At matagal bago uli ako pinayagang maiwan sa bahay ng mag-isa. Sa tingin ko, siya yon. Ang delivery guy. O may kinalaman siya. Sino pa ba ang makakaalam na ako lang ang nasa bahay, kung hindi siya? At dyan nagtatapos ang ating kwentong kilabot ngayong gabi. Isang paalala lang, huwag basta-basta magtitiwala, kahit pamukhang inosente ang mga ngiti sa labas ng pinto. Minsan, ang pinakamalaking panganib, ay yung kusa nating pinapapasok. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas. Marami pang kwentong kakikilabutan, hanggang sa muli, matulog ka ng mahimbing, kung kaya mo, ito ang Kwentong Kilabot.